So ito na mga kababayan ang pinakamainit no, na balita na nasagap natin ngayon dito sa loob ng Kalingap. Nako, mas lalong lumala, mas lalong tumindi. Akala ko itong isyu na ito itapos na. Pero dito guys, no, mukhang lalo pang nagliyab. Pag-usapan natin dito ngayon guys, itong pagsuspindi ika nga kay Ridzin at kay Dr. Lab ng 15 araw. Pero bago tayo magpatuloy, support natin si Kuya Bal, si Kalinga Prabatyatid na at siyempre ang lahat po ng mga reactors. Suportahan natin sila. So ito na guys, tuloy-tuloy na po tayo. Itong issue na ito, akala ko tapos na ito dahil nagpalabas na si Kalinga Prab ng announcement dito na wag na po sanang itapik or wag na po sanang pag-usapan. Pero dito sa nangyari, no? Lalo na itong pasabog ni Ridzin, mukhang nagkalitsi-litsi na. At ito guys, panoorin natin itong hatol, no? Hatol ng Karaba para po dito sa dalawang Kalingap partners, no, na si Ridzin at si Dr. Lab. So guys, panoorin natin ito. Siyempre, nagtimbang-timbang din kami kung dapat ba o hindi dapat. So ayun, talagang may nakikitaan talaga kami ng paglabag. May nakikitaan talaga kami ng paglabag sa... So guys dito, no, ang sabi ni Teacher Ed, tinimbang nila. Tinimbang nila, inobserve nila, so may nakitaan daw talaga sila ng paglabag. Dalawa na to, na kailangan talagang masuspend. So, they will be suspended for 15 days. 15 days? Yes, 15 days. So, klaro, no? Klaro guys, na suspendido po ng 15 days itong si Ridzin at saka si Dr. Lab. Tisigan ng Emmy, who will be suspended for the night. Yes. Ako malang mag-announce. Yes, ano po. Sana maintindihan, alam ko naman maintindihan nila yan at alam naman nila na kailangan talagang sumunod, no? So, ang sususpendihin po namin ngayong gabi. Simula ngayong gabi, no, start na yan tomorrow na hindi na sila pwedeng mag-topic dito sa Kalingap. Ito ay dalawa po sila. Walang iba kundi si Dr. Lab at si Ridzin. So guys, malinaw, no? Officially announced si Ridzin at saka si Dr. Lab ang suspendido. Ang suspendido. Ang tanong, siyempre may mga tanong dyan. Susunod ba sila sa Karaba? Mamaya pag-usapan natin. Itutuloy muna natin ito. Ayun, so, siyempre papaliwanag natin bakit yun. Generally, magtanong, bakit? Wala naman kami ginawa. Ano na actually sa comment section. So, ayun, yun nga, ako magbibigay ng isang dahilan kung bakit na-suspend. Kasi siyempre, nanawagan na nga unang-una pa si Kalinga Prab, si Kuya Jolay, nanawagan na wag nang i-content itong dalawa. Pagpahinahan naman. Diba? So, nag-warning na din kami and nag-warning na din kami last night. So, marami ng beses kami na nag-warning. Pero, nang-check namin yung kanilang channel, nag-topic pa din. So, they're making fun of us, guys. So guys, dito malinaw, no? Malinaw na ang binasyan po nila ni Teacher N na itong grupo ng Karaba, itong announcement nga ni Kalinga Prab, ni Sir July Paunil na bawal na pong reaksyonan. Kaso lang, nung masilip nga nila ang channel nitong dalawa, puro naman daw Beyonce, no? Ang kanilang mga topic, IDSI. So ito po yung kanilang basihan, kaya nagpatupad sila ng suspension ng 15 araw. Di po ba? Guys, ito lang dagdag lang natin. Itong Karaba kasi binigyan po ito no ng otoridad ni Kuya Val. Sa totoo lang, binigyan to ng otoridad. Sa totoo lang, ito sila, hindi man ito sila gagawa. Hindi ito sila guys gagawa ng mga bagay na katulad nito na magsuspindi ka na wala pong order galing kay Kuya Val. Mayroon yan. Kasi guys, kung walang order to kay Kuya Bal, nako, hindi man nila gawin yan kasi isipin mo,
kasamahan, Kalinga Partners yung suspindihin mo at kilala natin si Dr. Lab kung gaano yan kalakas. Si Ridsen, pero ito guys, talagang binaba nila yung hatol. Ano ibig sabihin nito? May basbas. Binasbasan ito, no? Binasbasan ito ni Kuya Bal. Para sa akin, may punto dito ang Karaba. Ito, nag-o-observe lang tayo, no? Nag-reaction lang tayo. Kasi may announcement man talaga at aware tayong lahat dyan na sinabi nga ni Kalinga Prab. Kung matandaan ninyo, nag-announce si Kalinga Prab, yung title nga ni Kalinga Prab, makinig kayo. Doon si Kalinga Prab nag-live sa sikan channel niya doon sa Kalingap Tahanan. At yun nga, ang sinabi nga ni Kalinga Prab doon na kung maari sana, wag nang pag-usapan. At sa live din ni Sergio Lai Paunel, nag-announce din siya na tigil na muna yung itapik itong ganito para medyo humupa naman na ang pambabas kay Ido at ang pambabas kay Beyonce. So dito nga, ito yung kanilang basihan. Para sa akin, wag po natin baliwalain guys itong Karaba. Kasi sa ngayon, no, mukhang ang Karaba kasi na modified na ito Kumbaga, noong araw parang, pero ngayon binigyan na sila talaga ng kapangyarihan ni Kuya Bal na kung may mali, tanggalin. Kung mayroong nakapaglabag, parusahan. Oo. Kaso lang, baka ang iba rin natin kasama, no? Katulad sila Dr. Lab, sila si Ridsen, masisisilip din to na bakit kami lang? Ayan, sa mga Karaba po, bakit kami lang? Mayroon diyang ibang nagla-live. Tinatapik din naman. Tinathumbnail si Ido. Tinatapik din naman ang IDSI. Binabanggit pa ang pangalan. Papaano ngayon yun? Oo, papaano ngayon? So dapat talaga, alam mo guys, hindi tayo kumukontra ito unahan ko na kayo Hindi po tayo kumukontra dito sa Karaba. Mas mainam nga may Karaba para may tagapagpatupad ng rules, tagapagpatupad ng batas ng Kalingap. Kaso lang sa dapat magiging fair din sa lahat. No? Remind lang ito sa mga Karaba, sa mga leader ng Karaba, dapat pantay-pantay. Hindi pwedeng kasi ito lang sila ang nababiral, ito lang sila ang na-issue, sila lang. Dapat silipin din ng iba. Kasi mayroon po talagang nagla-live. Ito live sa live. No, yan, bibigyan ko na kayo ng tip. Sa live nakikita, binabanggit ang pangalan nung dalawa. So bawal po yun kasi sabi nga wag nang pag-usapan. So yun lang naman sana maging fair din kasi hindi lang sila Dr. Lab, hindi lang sila Ridsen ang may paglabag sa nakikita ko. Kasi ako may nakikita ako na nag-live, bakit topic ang dalawa na ibawal na pag-usapan yun. Pero dito po sa kanilang hatol kay Dr. Lab at kay Ridsen, makita man talaga natin na mukhang mayroong paglabag ang dalawa kasi hindi sila sumunod doon sa panawagan ni Kalinga Prab at ni Dr. Lab. At siyempre, binigyan niya ng kapangyarihan ni Kuya Bal ang Karaba, kailangan sundin. Di po ba? Dito guys, ito, so natapos na natin itong issue na ito. Ito yung dahilan ng pagsuspindi kay Ridsen. Kaso nga lamang, nung sinuspindi doon si Ridsen kagabi, in-announce nila ito kagabi, ilang oras lang ang lumipas, nag-live po si Ridsen. So ang ibig sabihin doon, mukhang ayaw talaga ni Ridsen sumunod. O mukhang may pinaglalaban din si Ridsen. So guys, dito hindi matapos-tapos ito, no? Kasi wala pang ilang oras, wala pang 24 hours or 12 hours. Nag-live si Ridsen daw kagabi ng madaling araw. At ito pa ang masakit. Mayroong binanggit si Ridsen na pasabo, guys. At ito ang mukhang nakakatakot. Ako guys, mukhang kinakabahan ako dito kasi para sa akin lang, para sa akin, ang advice ko kay Ridsen, dapat nagdahan-dahan muna siya. Nagdahan-dahan ka muna, bro. Totoo lang kasi masilang usapin ito, itong binanggit ni Ridsen. Ito guys, pakita natin sa inyo. Ito. Panoorin natin guys. Itong live na ito guys, itong video kiss ito galing to kay Sergio Lai Paunil. Ayan. Like anong pinakamalalim? Kung selos lang, hindi naman ganun ka. Kung basher lang, hindi naman ganun ka. Ikaw ba naman dalhin ka doon sa pinakaliblib na lugar? Ano yung pinakaliblib na lugar?
Ano to yung wala? Itinakas yan, dinala sa pinakamalayong lugar. Diba? Dadaling ka sa pinakaliblib na lugar. Mabait pa yung pamilya. Kasi kung that time na nangyari yun. Tsaka ano ba? Yung unang pagtatangka 17 pa lang si Biancy. Ay, ito guys, oh. Ang masakit kasi dito guys, pinangalanan niya mismo. No, at saka masilan ito ha. So no comment ako dito. Ayaw kong magkomento. Ito pinakita ko lang po sa inyo kagaya ng ginawa ni Sir July Paunil. Ipinarinig lang sa inyo pero viewers na po, kayo na po ang bahalang magbigay ng inyong opinion. Ako guys, off limits tayo kasi masilan ito. Ayaw natin na makadagdag tayo ng sakit sa ulo. Tayo ho'y nasa loob ng kalingap. Oo. Pasok pa yun sa pinaka mabigat na kasalanan. So guys, ayaw ko ng habaan ha. Maiksi lang tong gagawin ko. Kayo na ho, siguro naman napanood nyo na ito, no, sa iba't ibang mga reactor, no, lalo na kay Sir July Paunil. Yan, shoutout kay Sir July Paunil. Napanood nyo na to sa ibang mga nagre-react, no, sa mga nauna, ako pinakahuli na. Guys, kayo na pong bahala, no. Ipaubaya ko po sa inyo yung opinion ninyo. No, comment kayo dyan sa baba. Pero, no, pakiusap ko, wag po sanang masyadong below the belt na. Kasi, kapag below the belt na, mapipilitan akong i-block din ang mga messages ninyo. So comment lang po kayo dyan, ano po ba sa tingin ninyo? Kasi sa ngayon kasi, alam mo ito ang pinakamahirap sa lahat. Sa ngayon, hearsay ito. Wala pa kasing resibo or katibayan na inilabas si Regine. Kagaya nito, nag-live lang siya, sinabi niya, madaling gawin yun. Pero alam nyo, napakahirap nito. Pwedeng matwist, papaano? Papaano kung i-deny siya? Paano kung hindi ito aminin ng taong pinatutungkulan niya at sabihin walang katotohanan yung sinasabi ni Regine? Mahirap, kaya sabi ko nga, dapat nagdahan-dahan muna. Baka nasa huli ang pagsisisi ay baka maipit. No, ako, sa akin guys, baka maipit si Regine dito. Nasa huli pa rin ang pagsisisi. So dapat nagdahan-dahan, no, hindi muna nagsalita. Mas mainam nga siguro kung ang nagsalita dito yung involved na talaga para walang problema. So yun po ating pananaw, no. Wala tayong komento tayo diyan, no. Pero siyempre ang komento ko kay Regine, sana nagdandahan at nag-isipang maigi kasi mahirap ay baka bumalik sa iyo at bandang huli lalabas nito na gawa-gawa ang kwento. O di po ba? So guys, yun lang po ang ating maiksing reaction. Sana po samahan niyo po ako sa aking susunod na reaction. Dito lang po yan sa ating official YouTube channel, Bobby TV 143. At muli po guys, pakiusap ko lang po, paki-like, no? Paki-like ang video ito para naman na ma-share naman ni YouTube sa iba. Maraming salamat at isang mapagpalang araw sa lahat.